hip replacement surgery. Tell us what you can. Well, nangyari siya 7-month pregnant, 7-month pregnant ako sa anak ko nung nakaramdam ako ng pain. But of course, sinabi lang ng doctor ay, you're getting heavy, kaya may mga back pain ka nararamdaman. Tapos parang hindi din ako convinced kasi parang hindi siya back pain eh. Parang sa singit na hindi ko naiintindihan talaga. So once na mga nakamawawala yan. So nung nanganak ako, hindi siya nawala. More than a year bago ako na-diagnose. So, ang dami kong inikutang doctor na misdiagnose, ang daming mga ginawa. So, ayun, a vascular necrosis pala siya. Siya ay bone death sa hips. Bone? Bone death. So, namatay yung hip bones ko. Okay. Kasi hindi nag-circulate properly yung dugo ko. Yung Naipit blood. yung mga veins dito sa may balakang. Ano daw ang cause nun, Angge? Yung sa akin, nakuha ko siya from the pregnancy. Masyado akong bumigat, hindi kinaya ng balakang ko. Okay, oo. Kanina sabi ko, maliit ang ating mundo. You're probably one of the most loyal friends I've known. Ang away ba ng kaibigan mo, away mo? Parang noon siguro. Nung bata-bata ka? Nung mas bata, di ba? Parang, saan dyan? Sinong awayin natin? Ganon. Pero ngayon parang ayaw mo na rin paliitin yung mundo mo. Tama. Parang kung yan ng business mo, naiintindihan kita, nandito ako para makinig sa'yo, pero ayoko ng gulo ha. Tama. Parang nasa ganun na ako ngayon. Hindi, at saka iba na yung perspective. You know? Iba na yung buhay. Oh, parang gusto ko ngayon, siyempre wala akong kaaway ngayon, di ba? Gusto ko lahat kaya kong ngitian. Ayoko na parang, ay naku, galit dito si ano eh. Parang ayoko ng ganun na. Di ba? Alam mo, natutuwa ako. Kasi pinagdaanan mo yun eh. Oo, yung stage na don't cross my path. Oo, yung masyadong matapang. Sobra. Opo. Oo, you do not cross the path of Angge. Di ba? At Pero syempre, kapag ka parang naargabyado talaga to, parang, oy, sandali lang. Mali ka na dito, di ba? Parang, i-call out mo siguro yung taong nag-cause ng ganitong pain sa friend mo. Pero, right. hanggang dun lang yun. Let's talk about Anne-Marie. Congratulations muna. Napakaganda ng Cheo. Thank you. Paano mo ginawa ang pelikulang ito na tungkol sa problema ng marriage, samantala masaya ka sa buhay? Ginawa ko lang po siya ng totoo. Talaga? Yes. But it was challenging. Challenging siya kasi mahirap po siya na piyesa eh. But, syempre, sumandal ako doon sa grupo. Sa buong, lahat kami. Sa lahat ng gumawa. Without having to spoil the movie, what is it about? Ako, kaya ko kasi siyang ipaliwanag. Iba-iba kami ng explanation palagi nila, Z and Ate Ogea. Ako, nandun ako sa paanong hindi nakakatakot ang isang ending sa buhay mo. Paano mo i-welcome yung new beginning. Paano ka magsisimula ulit. At hindi ka dapat matakot dun. And this also tackles annulment. That brings me to a very political question. Do you believe in divorce? Yes. Yes. Naniniwala ako, Tito Boy, na may mga taong once na minahal nyo isa't isa, maaaring hanggang dun lang talaga yung journey nyo, yung kwento nyo, di ba? Oo. Tama. And I know that you didn't do a movie for 5 years, but you were just waiting for a material. Yes. That would make you come back to the Oh yes, industry. ang dami naman din talagang tinanggihan kasi hindi ko nakikita na hindi ito yung comeback. At hinanap ka rin naman talaga, Angge. Hindi ito yung comeback ko. So parang doon tayo sa yung comeback na comeback talaga. Correct. Oo. Dahil ito ang comeback mo, invite everybody to watch the movie. Guys, panoorin niyo naman ang aking comeback film, ang Anne-Marie, palabas na. December 25, kasama ko dito si Zanjo Marudo, Eugene Domingo, at maraming pang iba. Solen, Tom Rodriguez, Nico Antonio, directed by Jeffrey Jitorian, under Quantum Films. December 25, sana unahin niyo po kami. Kung hindi niyo kami unahin, basta manood kayo.